Minsan, tinext ako ng isang kilala at magandang artista, hindi ko napapangalanan. Ang sabi niya, "Doc, how true po na mayroong mga pagkain na intolerant tayo?" Actually, meron po talaga tayong mga tinatawag na food intolerances at mga food sensitivities at nakatutulong ang dietary management at nutrition support pagdating dyan. Halika kayo, pag-usapan natin yan. By the name itself, ang elimination diet ay isang dietary intervention kung saan nagtatanggal tayo ng ilang klase ng mga pagkain na sa tingin natin ay hindi na to-tolerate ng pasyente ng maayos. Ang tanong, hindi na ba po pwedeng kainin ulit yan? Ang sagot, later on, nagre-reintroduce naman po tayo ng mga pagkain ito one at a time habang sinusubukan nating i-heal o pagalingin ang ating gut. Nangyayari kasi dyan kapag mayroon tayong mga food intolerance or food sensitivities, ang ating katawan ay nagre-react sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bloatedness, gas, pains, diarrhea, constipation, nausea. Sinasabi rin po ang elimination diet ay maaari din pong makatulong sa mga taong mayroong mga chronic pains, mga migraines at pati na rin unexplained chronic fatigue matapos makagawa ng workup at wala namang nakikitang problema. Ang isa pang tanong, paano ito simulan? Mayroong ilang phases ang elimination diet. Ang unang phase nito ay ang pagkilala sa sarili at pag-alam sa mga pagkaing nagkakaroon ng reaksyon ng pasyente. Dito, kinakailangan ng pasyenteng magsagawa ng metikulosong food diary. Ibig sabihin, as you go on and as you eat, kinakailangan mong isulat lahat ng iyong kinakain at ino-note mo kung magkakaroon ka ba ng mga untoward symptoms tulad ng bloatedness, gas, pains, diarrhea, constipation at kung sumasakit ang katawan mo o ang ulo mo, ilang oras pagkatapos mong kumain. Lahat ng kinain mo, kinakailangan mong inote. Kasama din dyan ang iyong mga ininom. Mainam din po kung kasama sa recording mo ang iyong pagdumi, kung kamusta ang iyong energy level pati na rin ang iyong kalidad ng pagtulog. Gagawin ito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Makatutulong ito para malaman natin kung saang mga pagkain kayo posibleng intolerant at medyo sensitive. Saka tayo tutungo sa phase 2 kung saan sisimula nating i-eliminate ang mga pagkain intolerant ka. Dito sa phase na to, gagawan ka ng iyong dietitian ng personalized dietary plan kung saan hindi mo po pwedeng kainin ang mga pagkain intolerant ka sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Ito ang panahon kung saan pinapakiramdaman mo ang iyong sarili kung mababawasan ba ang sintomas ng iyong mga nararamdaman. Mga usual na pagkain na i-eliminate ng mga pasyente sa phase na to ay ang corn, dairy, wheat, gluten, pork, eggs, and seafoods. Pati na rin mga processed, canned, at saka mga cold-cut foods. Isa pang tanong, kailan pa kaya pwedeng kumain ulit ng mga yan? Ang sagot, unti-unti po matapos ang 2 hanggang 4 na linggo, dadako tayo sa reintroduction phase kung saan yung mga na-eliminate nating pagkain ay ibabalik natin sa inyong mga diets. Isa lamang muna pagkain ang ibabalik natin at babantayan po natin kung magkakaroon kayo ng sintomas tulad ng rashes, joint pains, headaches, migraines, fatigue, hirap ng pagtulog, bloatedness o iba pang mga problema na related sa gastrointestinal tract. Kung wala kang nararamdamang mga sintomas sa pagkain na reintroduce mo, mag-i-introduce ulit tayo ng isa pa. Basta't kapag mayroon kayong nararamdamang sintomas, kinakailangan tanggalin muna ulit yan sa inyong mga diets. Kaya naman mainam talaga ang pagpapakonsulta sa isang registered nutritionist dietitian na trained din sa functional nutrition upang maging tama ang inyong mga gagawin sa mga diets ninyo. Malaki po na itutulong nito sa mga taong mayroong irritable bowel syndrome, pati na rin mga chronic fatigue at mayroong mga autoimmune diseases. At ayun, sabi ko naman po sa inyo, ayaw na ayaw ko na naman talagang nagkakasakit kayo, kaya naman nagpapayo pa rin po ako sa inyo rito kahit ang dami-dami na talagang dahilan para tumigil. At sa ulit-ulit din naman, ano't ano man po ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!